Napapansin mo ba kung gaano kabilis maubos yung pera na yon? Isipin mo yung ganitong sitwasyon. Kakasahod mo lang, di ba? Literal nakakapasok lang nung pera sa account mo. O kaya nahawakan mo na yung mismong cash. Oo, yung tipong amoy bago pa yung pera. Exactly. Pero maya-maya lang habang nagkakape ka, nare-realize mong nakalaan na pala lahat yun. May pambayad sa kuryente, sa tubig, sa pamasahe o sa gas na alam naman natin na laging tumataas. Tapos, syempre, pambili ng pang-araw-araw na pagkain. Tapos pag kinwenta mo, parang dumaan lang talaga sa palad mo. Yun nga eh. Pagkatapos mong kaltasin lahat ng bills na ito, magkano na lang talaga yung natitira para sa sarili mo? O para sa mga pangarap mo? Madalas, halos wala na. Nakakapagod yung pakiramdam na nagtatrabaho ka buong buwan para lang maging tuloy ng pera papunta sa mga kumpanyang nagbibigay ng serbisyo sa'yo. Isang napakabigay at napakatotoong sitwasyon yan para sa karamihan sa atin. Ang tawag nga ng mga financial analysts dyan yung pagiging alipin ng sarili mong consumption cycle. Consumption cycle, ang sakit pakinggan nun ha. Oo, kasi yung kinikita mo, nauubos lang talaga sa pagpapanatili ng buhay mo sa araw-araw. Wala nang natitira para sa pagbuo ng yaman, kaya parang hindi ka makaalis dun sa cycle na yon. At iyan mismong dahilan kung bakit nakuha ng mga dokumentong nakalatag sa mesa natin ngayon yung atensyon ko. Galing yung ating source material sa isang kumpanyang tinatawag na JBM Electro Ventures. Yes, yung JBM. So, ang pangunahing misyon natin sa paghimay ng mga dokumentong ito ay suriin yung inaalok nilang solusyon. Kasi meron daw silang sistema na nagkiklaim na kaya nitong gawing sustainable wealth o pangmatagalang yaman yung mga ordinaryong gastusin na nagpapabutas ng bulsa mo. Kakaiba yung concept na yon Di ba? Hindi naman natin sinasabing ito na yung perpektong sagot. Pero napaka-interesante ng mekanismo nila kung paano raw nila babaguhin yung daloy ng pera mo. Eksakto. Kasi imbes na puro listahan lang ng produkto yung tingnan natin dito, susuriin natin yung sinasabi nilang ecosystem. Ia-analyze natin yung inilatag nilang estratehiya. Like yung mga daily habits, tama ba? Oo, ano ba yung mga pang-araw-araw na gawi na tina-target nilang baguhin? Tapos, paano nakadisenyo yung pag-angat mula sa isang simpleng starter package pataas dun sa mga elite membership levels? Tapos titingnan din natin paano nagkakaiba yung mga benepisyong pinansyal sa bawat tier. Tama. At higit sa lahat, hihimayin natin yung mismong mekanismo kung paano raw gumagana yung kitaan sa pamamagitan ng anilang business package. At ano yung mga konkreto immediate tasks na pwede mong gawin. Okay, himayin natin ito. Yung unang bahagi ng kanilang inaalok na ecosystem ay nakasentro sa isang platform na tinatawag nilang Electro. Dito nila direktang tinutugunan yung isa sa pinakamalaking sakit ng ulo nating lahat, yung bill sa kuryente. Oo, napakalaking issue niyan lalo na ngayon. Ayon dun sa source natin, mayroon daw silang JBM Negative Ion device. Ang claim dito, ipa-plug mo lang daw ito sa saksakan, tapos stabilize nito yung kuryente mo, bibigyan ng overvoltage protection yung appliances, at pwede kang makatipid ng 30% hanggang 40% sa electricity bill. Wow, 40%! Malaking bawas din yun. Tapos, bukod pa roon, naglalabas pa raw ito ng negative ions para linisin yung hangin sa loob ng bahay. Kung susuriin kasi natin yung lohika sa likod ng disenyong ito, parang tina-target talaga ng kumpanya yung pain points ng isang ordinaryong pamilya. Kuryente at kalusugan. At hindi lang kasi isang device yung inilalatag nila sa ecosystem na ito May iba pa pala silang devices. Oo, meron din silang heater power saver na idinisenyo naman daw partikular para dun sa mga appliances na gumagamit ng malaking wattage. Tulad ng rice cooker, plancha at electric kettle. Yung mga malalakas talaga kumain ng kuryente. Tama. Ang mekanismong inilalarawan nila ay yung pagbabawas ng unnecessary wattage o yung kuryenteng nasasayang bilang init. Tapos, dagdag pa dyan yung triple guard nila. Ito naman nakatutok daw sa pagprotekta ng mga inverter appliances. Like yung mga aircon natin at refrigerator. Eksakto. Pinuprotektahan nila ito laban sa mga power fluctuations na madalas nakakasira ng gamit. Teka, os tayo dyan saglit. Kasi may nabanggit pa dun sa dokumento na medyo napataas yung kilay ko Meron daw silang scalar energy stickers. Yung stickers? Oo. Kasi sa halagang 100 pesos, idikit mo lang daw ito sa cellphone o kaya sa Wi-Fi router mo at binoblock daw nito yung 99.9% ng harmful radiation. Pinapaganda pa raw yung tulog at focus mo. Oo, nakita ko rin yun sa source material.
Paano nangyari na ang isang maliit na sticker ay nakakagawa ng ganyan? Ano ba yung technical na paliwanag ng source natin dito? Kasi sa pandinig ng isang ordinaryong tao, parang medyo napakahirap paniwalaan ito eh. Magandang katanungan yan. Kung ibabase lang natin dun sa nakasulat sa dokumento, ang claim nila gumagamit daw yung sticker na ito ng teknolohiya na naglalabas ng scalar energy waves. Scalar energy waves. Paano yun nag-work? Sa teorya ng kumpanya, itong mga waves na ito ang nagko-contract o sumasagupa dun sa electromagnetic frequencies o EMF na inilalabas ng mga gadgets natin araw-araw. So hindi siya literal na harang. Tama. Ang punto nila, hindi siya literal na physical na harang, kundi parang frequency neutralizer. Ngayon, nasa sa consumer na yon kung magre-research pa sila tungkol sa scalar energy. Pero iyan yung mekanismong inilalatag ng JBM para i-justify yung effect ng produkto. Okay, nagigets ko. Bale, ito yung unang hakbang dun sa tinatawag nilang pagbabago ng daily habits, di ba? Oo, yun nga yung strategy nila doon. Kasi hindi ka naman nila inuutosang bumili ng bagong uri ng appliances eh. Ang inaalok nila ay mga add-ons at devices para pababain yung gastos sa mga ginagamit mo na araw-araw. Exactly. You keep your current habits but optimize them. Tapos pag naging miyembro ka, nakasaad dun na meron kang hanggang 55% lifetime discount sa tuwing bibili ka ulit ng mga products nila. Pero hindi lang naman sa kuryente umiikot yung buhay natin eh. Paano naman yung ibang gastusin natin? Dito na papasok yung dalawa pa nilang platforms sa loob ng ecosystem, yung marketplace at saka yung Easy Hitch. O sige, himayin natin yan. Ang nakakamangha dito ay kung paano nila sinusubukang i-monetize yung mga pinaka-basic na gawain ng tao. Tulad nung pagbili ng pagkain araw-araw, sa JBM Marketplace app nila, kapag bumili ka ng snacks, kape o groceries mula sa mga partner merchants nila, Kikita ka ba doon? oo, kikita ka ng UPV o Unilevel Point Value sa bawat checkout mo sa app nila. May mga puntos na babalik agad sa account mo na pwedeng ma-convert sa cash. At binubuksan din nila yung pintuan para sa mga may-ari ng sariling negosyo na maging JBM merchant partner. Ang galing. At kapag kailangan mo namang lumabas ng bahay, nariyan yung Easy Hitch platform nila. Kung may kotse ka, pwedeng mag-private carpooling kasama yung ibang JBM members para lang mag-split sa gas. Oo, para makatipid kayo pareho, di ba? Tapos kung may motor ka naman o kaya L300, pasok ka sa Easy Hitch Express para kumita ka sa pagde-deliver ng pagkain o kaya parcels. At habang ginagawa mo lahat ito, pumapasok ulit yung UPV reward sa account mo. Tuloy-tuloy lang yung pasok ng points. Parang kung nakikita eh. Parang isa itong invisible na funnel, di ba? Invisible funnel. Paanong funnel? Kasi imbes na yung pera mo para sa kuryente, pagkain at pamasahe, tumutulo lang tapos kumakalat sa iba't ibang kumpanya na hindi mo na talaga nakikita muli, sinusubukan itong ecosystem na ito na saluhin yung mga patak na iyon, ibinabalik yung isang bahagi sa'yo. Isang napakaangkop na analohiya niyan, yung invisible funnel. Alam mo, sa financial psychology, ang tawag dyan ay wealth redirection. Wealth redirection. So, nire-redirect mo lang yung gastos mo. Oo, wala kang binabago sa basic budget mo eh. Kumakain ka pa rin at nagbabayad ka pa rin ng kuryente, ang binabago mo lang talaga ay yung daluyan. Nililikha ng kumpanya itong saradong sistema para mapanatili yung pag-ikot ng pera sa loob ng mismong komunidad nila. At dahil nakikilahok ka doon, may reward ka. Tama. Bilang pabuya dun sa pagtangkilik mo sa network nila, binibigyan ka nila ng maliit na porsyento mula sa bawat transaksyon. Okay, so malinaw na sa atin yung mga platforms tsaka yung concept nitong wealth redirection. Ang susunod na tanong na papasok sa isip ng nakikinig natin na yon ay, paano ba nakakapasok sa funnel na ito? Dito na natin tatalakayin yung iba't ibang membership tiers. Yes, yung mga entry points nila. Kasi sa pagbabasa ko doon sa source natin, may mga options talaga na napakababa nung entry point para makasali. Oo, at may stratehikong dahilan yan kung bakit mababa. Inilalarawan dun sa dokumento yung tinatawag nilang Prime Consumers Package na 250 pesos lang. 250 pesos? Napakamura naman nun. Oo, tapos sa halagang iyan, may babalik pang 300 pesos worth of products sa'yo, may sponsor bonus ka pa na 20 pesos, tapos pairing bonus na 50 pesos. Ang maximum na pwede mong kitain dito ay 600 pesos bawat araw. Okay, not bad para sa 250. Ano yung susunod?
Ang susunod ay yung starter package sa halagang 999 pesos. May balik naman itong 1,500 pesos na halaga ng produkto at may maximum potential na kita na 2,400 pesos per day. So clearly, pang mga nagsisimula pa lang talaga ito. Oo, ang mga packages na ito ay malinaw na nakadisenyo para tanggalin yung tinatawag nating barrier to entry. Pinapadali nila talaga ito para sa mga estudyante o kaya sa mga taong nag-aalinlangan pa na subukan yung sistema ng walang malaking risk sa pera nila. At dito nagiging mas kapanapanabik yung estratehiya nila. Kasi para dun sa mga taong gustong seryosohin yung negosyo pero walang malaking kapital, inilabas nitong JBM yung tinatawag nilang Easy Bronze Package. Oo, ito yung isa sa pinaka-interesting na ino-offer nila. Di ba? Kasi sa down payment lang na 1,888 pesos, active na agad yung account mo. Ibibigay na rin agad sa iyo yung mga produkto. Tapos pwede ka na mag-refer at kumita agad ng bonuses. Tapos may time ka pa para bayaran yung balance, di ba? Yun nga eh. Bibigyan ka nila ng 3 buwan para bayaran yung balanse ng package. Ang tanong ko lang, bakit gagawin ito ng isang kumpanya? Mula sa pananaw ng negosyo, parang may risk sa part ng JBM na magbigay agad ng produkto nung naka-installment lang. Meron ngang risk sa part nila, pero alam mo ito ay isang napakatalinong behavioral play. Ang pinakamalaking hadlang kasi sa mga taong sumasali sa mga ganitong klaseng network ay yung pambayad. Yung upfront cost talaga. Tama, sa pag-alok nila ng installment. Pero pag-activate agad ng account mo, inaalis nila yung linyang wala akong pera na objection. Binibigyan nila ng kapangyarihan yung miyembro na gamitin mismo yung sistema at yung bonuses nito para may maipambayad dun sa natitirang balanse. So kikita ka muna para may pambayad ka. Oo, nagiging aktibo at motivated yung miyembro dahil hawak na nila yung produkto tapos umaandar na agad yung negosyo nila kahit down payment lang yung inilabas. Makes sense. Gusto talaga nilang mapabilis yung paglaki ng network nila, kaya tinatanggal nila yung friction. Ngayon, umakyat tayo dun sa mas mataas na level. Paano naman kung napalaki mo na yung network mo at gusto mo nang mag-upgrade talaga? Diyan napapasok yung mga full business packages nila na inilalatag dun sa document. Okay, sige, daanan natin. Ang bronze ay nasa 4,498 pesos, mayroong itong 1,250 pesos na super pairing bonus at ang cap o yung maximum limit ng kikitain mo rito ay 5,000 pesos per day. Yung silver naman, nasa 7,998 pesos, may cap na 9,000 pesos per day. Tapos habang tumataas yung tier, palaki rin ng palaki yung cap niya. Oo, kasi yung gold ay 15,996 pesos na pwedeng pumalo hanggang 25,000 pesos per day. At eto na, yung pinakamataas, ang platinum package nila sa halagang 35,000 pesos. Ang claim ng dokumento dito, ang super pairing bonus daw ay 10,000 pesos bawat pares na magbibigay ng maximum income na 50,000 pesos bawat araw o 1.4 million pesos bawat buwan. Wow, 1.4 million? Nakakalula yung figure na yan. Wait na, hold on, kailangan kong mag-pushback dito. 1.4 million a month na maximum limit mula lang sa 35,000 pesos na puhunan? Parang tumutunog yung alarm bells ko dyan eh. Naiintindihan ko kung bakit. Kasi alam naman natin kung paano pirinepresenta yung mga figures na ito sa papel.